Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing kwento. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan kung paano po umurong ang yagballs ni Robin. No? Kasi nung nasa budget hearing po o nasa plenary na ng Senado yung budget ng Presidential Communications Office, siya po ay tahasan at nagmamalaki pa na ang Malacanang daw po ang nagpapakalat ng mga trolls. May mga bayarang trolls ang PCO at isa na nga dyan po ang nangunguna di umano ay si PCO at PPO Yusek Attorney Claire Castro. Dahil nga sa video o sa audio na ipinalabas ng inyong magaling na Senador Robin Padilla. Pero ito po, no? Nung sinagot siya ni Yusek, mukhang umurong ang yagballs. Okay? At ganun din po, si Yusek Castro ay binutata na naman, hindi na naman pina-score ang inyong tokmol na Sara Duterte after na sabihin niya ang mga kataga na alam mo naman na mukhang nananaginip lang. Mukhang nasa napaka-deep sleep ang utak ng inyong tokmol na vice presidente. Nangangarap! Mukhang ang diwa niya ay nasa La La Land. Pwede ka siguro maging contestant ni yung sa Chocolate Factory, si Willy Wonka. O di kaya yung moving La La Land. Oo, the land of mga imahinasyon. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong si Robin Padilla. After niya i-name drop ang pangalan ni Yusek Castro na boses daw di umano ni Yusek Castro yung nasa audio na kung saan may dalawang nag-uusap at yung isa doon ay nanghihingi ng dagdag sahod para sa mga bayarang vloggers daw di umano. At yung nasa kabilang linya mukhang kaboses yata ni Yusek Castro. So actually mga kababayan, yung iba po sinasabi matagal na yon. Matagal ng audio yan. Ang mga pinangalanan dyan ay actually mga DD shit vloggers and influencers. Yung iba naman mga kababayan sinasabi yung po ay deepfake. AI po yun. Pero itong butihin ninyong magaling na senador na nagpamalas ng katangahan at kabobohan, hindi man lang niya ni-research. Kung yun ang gagamitin mo para sabihin mo, i-promote mo yung bill na ipinapasa mo sa Senado, yung anti-troll o anti-fake news, hindi po maganda yan. Sana hindi ka nag-name drop. Kaya ka nga kinall out ni Tito Soto at ni Loren Legarda. Pinigilan ka. Do not accuse or name drop somebody if the evidence you are presenting is not fully verified. Dapat doon, Mr. Boy Ceiling, tokmol ka din na Robin Padilla. Dapat sinabi mo, ganito po ang mga naglalabasang mga propaganda, mga nilalabas na audio, video, gumagawa sila sa pamamagitan ng AI, o kung totoo man po ito, paano po natin ito mapipigilan. Ganon po dapat. You should not have name drop na kung saan iisipin ng mga makikitid ang utak na hindi pa naman napakinggan din yung iba yung audio na yan, iisipin nila through your mabahong bunganga na yun nga ay si Attorney Claire. O ngayon, sinagot po siya dyan ni Attorney Claire sa ni Yusek Castro sa press con niya nung isang araw. Sabi po niya, for the benefit of Senator Robin Padilla, hindi po ako yun. Ayun lang. At sinasabi sana suriin mabuti. Ngayon mga kababayan, pumalag po dyan si Robin Padilla pero umurong ang kanyang yagballs. Sinasabi niya, hindi ko naman po tahasang sinasabi na yun ay si Yusek Castro.
ang intention daw po ni Robin Padilla ay para po ipanawagan sa PCO kung paano po nilalalabanan ang ganitong mga trolls, mga propagandist ng fake news, mga siguro nambubudol, no? Dahil siguro nang i-extort ng pera, kumbaga ganon. Pero Mr. Robin Padilla, hindi eh. Iba yung layunin mo eh. Because you name drop a person who is actually working in the government. Nasa Presidential Communications Office pa siya. Hindi po maganda yun eh. Mali po. Dapat nga mag-apologize ka dyan eh, pero makapalang mukha mo. No, sinasabi mo, pinaninindigan mo para lang daw po gawing halimbawa yung audio na yon at paano lalabanan ng PCO at kung na naman suportahan nila yung bill na ipinapasa sa Senado about anti-fake news or anti-trolling. Ganun po, pero mali eh. Maganda siguro yung layunin mo pero you presented it in a wrong way. Ang mali doon is the insinuation that behind the person on that video is actually the good Yusek Castro. Mali po. Kaya dapat mag-apologize ka kay Yusek Castro o apologize ka sa madlang people that your intention is not to besmirk, to destroy the credibility and personality of the good Yusek Attorney Claire Castro. Ang nangyari, the perception, si Attorney Claire ay gumagawa o meron silang troll factory. Actually po, ang totoong may troll factory, tanong nyo si Digong. Mga Duterte, mga kababayan, nung panahon nila. Tanong nyo si Bongo, di ba? Now, talking about Yusek Castro, binanata na naman po si Tokmol Sara Duterte. Hindi na naman po pinaporma si Sara Duterte, mga kababayan. Bakit? Ito po kasi si Sarang Duterte, sinasabi niya, I am ready na maging presidente pag nag-resign si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay mayroong karakter po yan ng pagiging addict because of how the way he gaslight his family. Teka muna, gaslighting ba yung sinabi ng Pangulo na the lady on that TV is not my sister? That's not gaslighting. Sinasabi lang ng Pangulo na ang babaeng yan ay hindi ko kapatid. Hindi yan yung kapatid ko na si Amy Marcos dahil hindi naman ganyan yan. Nahawa lang sa inyo yon. That's not the character of being a drug user or a drug addict. Tukmol ka lang talaga, ang babaw ng pangunawa mo, bobo! Ha? Ngayon, binutatapo siya dyan ni Attorney Claire sa sinabi niyang ready na siya to take over the presidency. O ngayon, anong sabi ni Attorney Claire? Ready na rin ba kayo, mga kababayan, na dumami pa ang Mary Grace Piatos? Remember kung sino si Mary Grace Piatos? Yan po yung mga ginamit nilang pangalan para po mangulambit ng salapi na hindi niya kayang ipagtanggol. Yan po yung mga pangalan na ginamit paano itago ang mga nakaw na pera nila. Mga pseudonames na hindi naman pala totoo at hindi mapaliwanag kung saan ginamit. Okay? At ganun din po sa sinasabing resign, yan daw po ay isa sa destabilization plot. No? Biruin mo itong si Tokmol nagsisinungaling pa na hindi naman ako nagsasabing bangagang Pangulo. Hindi ko na sinasabing mag-resign siya. Kunwari ka pa, lusot ka pa. The intention is clear. I-destabilize ang gobyerno. Gawa ng mga maling kwento, laway-laway lang, walang matibay na ebidensya, at kung mapababa mo nyo man ang Pangulo, sino ang makikinabang? Yan din ang tanong ni Yusek Castro, sino ang higit na makikinabang pag sakaling mapatalsik nila ang Pangulo? Di siyempre yung handang-handa na daw maging presidente. O sige, handang-handang maging presidente ng impyerno. Good luck sa'yo. Buti na lang merong isang Yusek Castro na bumubotata sa inyo. Hindi ka pa nakaka-score kay Yusek Castro. Itlog ka, nangingitlog tulad ng utak mong itlog pugo. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye, God bless.